Makatesting din magpasalamat. Nagpupuri po ako sa Panginoon na patuloy na narito pa nga po sa gawain. Sabi nga ni Rina ng nakaraan, yung nadat nga niya rito, narito pa. Parang isa yata ako doon. Medyo yumabang ako ng kaunti. Pero yun po ay yung po biyaya yung mga nadating na bago. Kasi kung tayo yung mga luma narito, kita natin may nadadagdag, na-evaluate natin na nadami nga talaga tayo. Kaysa doon sa narito ka, tapos nawala ka, pagbalit mo, madami na pala. Iba yung gulat na nagulat ka na marami na pala kasi nawala ka. So ngayon, yung dati ka pa na narito ka, nagugulat ka na marami na kasi simula-simula ay narito ka at kasama ka. Kaya po yun ay biyaya na hanggang ngayon narito pa po kami, mag-anak, at yun po yung biyaya po ng Panginoon. Ako ay nagpapasalamat din po kay Mama, siya po ay medyo nag-o-okay ang kanyang sitwasyon ngayon. Kanina po ay malakas siya, ayaw ang umupo talagang pag-alagala ho dun sa bahay, siya pa nag-aasikaso sa amin, mabaligtad, may sakit na nag-aasikaso sa malalakas. Ibig sabihin po, parang effective yung kanya pong gamutan. Thank you kay Ate Ningning. Si Ate Ningning ang kapartner ni Mama sa ospital. Kapag po siya po ay nagpapakimo, namamanage po na Ate Ningning yun. Nakakatuwa po. Si Ate Ningning ay all around. Maraming kayang gawin. Superwoman. Salamat po kay Ate Ningning. Yan po ay malaking tulong po sa amin kasi po kami po mga nasa may mga trabaho. Ang mga kapatid ko po ay nasa ibang bansa. Si Kuya, kita nyo naman ho yung kung nasa saan-saan yun. Kumbaga ay malaking bagay na may ganyan po kami na nausap, na nakakatulong po. At si Mama naman po ay taos puso din po nagpapasalamat sa family po ng Andal. Blessing po kayo sa amin. At sa lahat po na nagpe-pray kay Mama, miss na rin ho kayo ni Mama, lalo na yung mga married group. Gustong-gusto na ho niya makasimba. Sabi niya, utoy ako kaya kayo makasimba pa. Sabi ko, bigyan kayo makisisimba pa. Pwede namang hindi. Gusto kong sumimba yun, gagawin. Di ipapasimbahin kapag magaling na. Yan may nabibiro ko ng gayon. Tunay yun, sinabi ko yung kay Mama. Bigyan naman kayo totoo, sisimba pa. Pwede namang hindi. Gusto kong sumimba yun, gagawin natin. Kaya salamat po. Si Mama Hoy kalbo na. Hindi yun dahil siya nakalbo dahil nung kay mo. Inunahan niya, nagpakalbo ng kanya. Nagpakalbo ng kanya, ngayon hindi pa nahalago ang buhok. Ayun, sabi ko, nagpakalbo na agad kayo Hindi naman pala naman malalagas ang buhok ninyo, kayo nagpakalbo na. Ayun, kamukha tuloy ni Papa ngayon. Magkamukha pala sila mag-asawa. Nakatuwa po, si Mama po ay naghahanap ng kalinga ng mga anak. Pag ako'y nadating, yapos na yapos, halik na halik sa akin. Hanggang namimiss niya ang kanyang mga anak. Kaya po, minsan nagdadamdam, buti ka pa utoy, laging narito. Hindi niya man alam dahil, nasimba Kaya naman ako narito, nasimba. Uwi sa bahay, kakain. Kaya naman ako narito, hindi dahil para dalawin kayo sadyang lang kailangan umuwi. Kasi namin natatawa lamang pag ako'y nagayon. Pero siya po ay, sabi ko nga sa kanya, huwag po kayo magdamdam. Malalayo ang mga kapatid. Pero lahat po kayo, kayo po yung mahal namin lahat. Kumbaga siyempre, ayaw ko din naman na parang ako sisip-sip pa sa akin ina. Para lang mas maganda ang tingin sa akin at ang mga kapatid ko ay hindi. Ayoko po ng ganon. Kasi lahat naman kami talaga nag-e-effort para kay Mama. Wala naman physical effort, financially, hindi biro din ang gastos ni Mama. Akala lang ng mga kapitbahay, parang pinababayaan pa namin. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang nagagastos namin kay Mama. Buwan-buwan, napakalaki pong pera talaga ang nagagastos. Akala naman ng mga kapitbahay, talagang tinipid sabat MC pa Bet yun sabat MC dinala. Wala parang wala mga, alam nyo, yung mga kapitbahay na gayon, hindi nakakaintindi. Akala yata bibiro, mahirap. Sabi ko, wag yan natin, hindi ko na para patulan po yung mga gayan. Kaya sabi ko po, Panginoon ang bahala sa kanila. Marunong pa sa akin So yun po. Pasalamat po ako sa Panginoon na si Mama nga po sa tulong ninyo, nakatuwa. Ang simbahan po ay katuwang. Last time na nagka-emergency, nandiyan po si Brother Eric, si Brother Romel. Pastor, hindi na ho kayo ginising, gawa ng kayo di kasarapan ng harok. Sumugod po madaling hating gabi, Brother Andrew. Salamat kina Sister Dessa sa lahat na nag-coordinate. At ako'y natulungan para madala sa ospital si na Mama. Nakakaawa, tulog ng dalawa harok na sana to
Pero yun po, dinatngan ko doon sa banharok nga eh. Salamat po, malaking tulong po sa amin. Ang inyo pong tulong po sa amin. Then yun din po, dito po nagagamit ng Panginoon sa gawain. Ako po yung nagtuturo ngayon sa tulip class na hindi naman ho kagalingan eh. Nakakatuwa po na nakapag-impart ng konting knowledge. Nahihimay sa mga estudyante, bagang mahirap intindihin. Kahit nga ako nahihirapan, kayo pa. Kaya salamat sa Panginoon at nauutay ho namin. Na-enjoy naman yata ng mga estudyante kahit pa paano. Ang Ninang Bioli talagang aral daw ng aral. Akala mag-i-exam, hindi naman. Sabi ko nga, pag nag-exam, ang passing ko ay 0. Paano ka mahirap? Passing 0. Sinong babagsak doon? Pag nag-negative ka, ay mahirap na yon. So ang passing ay 0. Ganun ho kadali sa tulip. Ang passing ay 0. Salamat po sa pastor sa pagtitiwala po. Hindi naman ho talaga, kumbaga ako nanliliit din sa akin sarili. Hindi ko alam kung tuturo kung ang tinuturo ko baga, ayon lang sa akin pagkaunawa. Pero tingin ko naman po ay, wali ko naman ho ay tama naman siguro yon. Kung magka-examen, baka naman makakawan. Yan din po sa company po namin, actually ay, ang AGMP kung nababalitaan niyo po, wala na kami sa Bawan. Nandun pa siya ngayon, kung bakit meron kami sa Bawan, ginigiba na ho namin yung EGMP sa Bawan. Kasi kung nabalitaan niyo po yon sa balita na yun po ay tatayuan ng International Container Port, yung malaking container port ng Pilipinas, doon po yun. So yun po ay nabili po kasi ni Razon yung po aming lupa doon. So yun po ay gagawin po ng malaking terminal doon. Ngayon, siyempre, dinidemolish namin yung mga buildings namin ngayon. Wala na kaming office doon. Dinidemolish na kami ngayon po sa San Pascual na nag-o-office. Ang aming lipat po ay doon sa Chevron. Kung alam niyo yung Caltex, yung dating Caltex Refinery, may golf course po doon. Yun, doon po kami. So, meron na kaming lease agreement doon. Malaki din po, 60 hectares yun na lupa. Doon namin itatayo po yung bago naming yard. So ngayon, nag-o-office muna kami doon sa isang temporary office po namin sa San Pascual, sa Santo Niño. Meron po kami doon mga bahay, condo type na mga bahay, na yun ay yung tinitirhan ng mga expats namin. Ngayon, kinonvert namin into offices muna. So doon muna kami nag-o-office sa mga bahay na yun. Kaya yung mga CR namin ay may bathtub. Kasi nga po yun itirahan ng mga foreigner na empleyado ng EGMP. So doon muna kami nag-o-office po ngayon. So biyaya ng Panginoon, by 2026 may bago na kaming yard, modern yard, mas competitive na yard. Kaya hindi ho totoo na nagsara na kami. Kami lilipat lang sa mas magandang lugar. Yan po ang aming sinasabi po doon. Yung po biyaya din ng Panginoon na kami po, kasi actually pinagbabawasan na po kami. Ang mga tao namin pinagtatatanggal na, pero biyaya ng Panginoon, nandun pa po ako. At nananatili at patuloy na dadagdagan ng trabaho. Kaya po biyaya po ng Panginoon. Ang maganda po doon sa akin ay hindi naman po kahirapan, mahirap-hirap lang. Pero mahirap din nga po, sa tunay mahirap po kasi po direct po kami sa matataas ang aming reporting, kaya mahirap po. Then nag-resign yung aming Pilipino na boss nga po, yung aming COO. So ngayon ang pumalit ay Indiano. Medyo hindi ko din ganun katama. Biyaya, basta sa akin po ay kung anong trabaho, ay di yun ang gagawin. Hindi naman kailangan magsip-sip ako doon para ako ay makilala. Di ko ano lang po yung dapat gawin, yun naman po ang ginagawa ko doon. So biyaya po ng Panginoon na nasa AGM pa po ako. Sana po ay pag-pray nyo kasi ang AGMP po ay malaking tulong po sa akin, sa aming pong family, sa kay mama. Kasi saan po ay kukuha ng ipoprovide kung hindi dahil ng AGMP. So yun po ay biyaya ng Panginoon na ako'y dinala po doon sa aming trabaho na yun. Then marami po mga pagpapala, blessing, nakakaibang ginagawa ang Panginoon. Noong nakaraang pong araw ay ako'y nakasabit sa sasakyan ko. Doon naman po sa paradahan na ng aming bahay. Bahay na namin, then may kapitbahay. Yung po kasing amin ay parallel parking. Parallel parking ang tawag. May kasunod, tapos ay dito pa-park, pa-atras. Nasabitan ko yung puwitan ng kotse nung kapitbahay namin. Ay, nag-alarm. Kaya makakatanggi ho sana ako, kaso nag-alarm. Ay, gabi na ho yung, gabi na. Ay, ba't yung naka-alarm? Kasi nabunggo ko po, nasabitan ng gulong ko yung laglag yung ilaw sa baba, yung pinaka-fog light sa likod. Naisok-sok naman, bilis si Mrs. Naisok-sok agad.
Kaya, hindi halatang lumaglag yung ilaw. Maliksi ho si Mrs. Yung pagbaba ko, nakita ko, nababa na yung may-ari ng bahay. Yung may-ari, binuksan ng ilaw. Bakit po kaya nag-alarm? Ala ko, nasa bitang ko eh. Di baba, tinitingnan, saan ho may tama? Ala, dati na ho ito. Sabi, hindi, natamaan ko, tumunog eh. Lagutok na eh, sabi ko ngayon. Dati na may tama, ang papa ho may gawa na rin. Counting nga rin. Sabi ko yung natamaan, pagka ipapagawa niya, di ba, bayaran ko na lamang. Hindi na ho, hindi na. Totoo yun, hindi po ako nagbibiro. Sabi ko, nakakatuwa naman ng Panginoon. Ako naman pa talaga guilty. Ako naman talaga may kasalanan. Nasabitan ko nga talaga eh. Ako na nag-offer na babayaran ko. Sila sabi, hindi na po. Wala, kaya naman po konti lamang. Kaya po biyaya ng Panginoon. Diga, yung mga ganun mga bagay, yun po ang isa sa evidence ng magtapat ka sa Panginoon, ayusin mo ang patotoo mo, kasi kaibigan ko po yung po isa sa pinakamalapit naming kapitbahay doon na malapit sa amin. Hindi namin kano-ano, lagi nagbibigay sa amin ng pagkain, kumbaga ay pagbabati, laging good morning, sir, good morning. Yung tuwing yung lagi siyang palabati sa akin, lagi ko din binabati, nagkukwentuhan kahit pa paano. Yung pala ay malaking bagay, may impact. Then yung anak nila dati, natulungan ko sa AGMP ng mga pag-OJT. Ngayon nakatapos na, engineer na yung bata. Siguro yung mga tulong, ganyan, magandang patotoo, nakakatulong din. So, yung po yung biyaya ng Panginoon. Then yung kanina, nangyari kay Mrs., cellphone niya ay nalaglag dito sa parking. Doon sa malapit sa Lumian, doon kami nagpark, dahil wala na masuksukan. Nalaglag yung cellphone, hindi naman niya alam, nakauwi na kami sa bahay, hinahanap niya yung cellphone, wala yung cellphone. Tinawagan niya, may sumagot na iba, akala si Andrew. Yung sumagot, akala ni Mrs. pinaprank niyo lang siya, na sino yung nakakuha ng lalaki yung sumagot eh. Ayun po, ayun pala, nakakuha yun, magdi-deliver ng buko juice po dito sa mga Lumian dito. Taga Batangas City siya, taga Ferry. Kaya po, yun, pinuntahan namin kanina, kaya kami hindi nakatid ng on time sa Merit kasi kami ni Mrs. Pandalas kami pabayan para kuhanin yung cellphone. So, hindi niya daw pinagtanong dito kasi nga wala naman daw kamukha dun sa nasa picture, dun sa cellphone. Wala namang kamukha. Kasi ang nasa picture yung magkapatid, si Heart at saka si Faith. Hindi niya daw pagtanong, baka daw may makaangkin na hindi naman kanila. Inintay na lang daw niyang tumawag. So, ibig sabihin, mabuti po at sa good hands na papunta yung cellphone. Kaya pandalas kami ni Mrs. Binigyan ko na lang po ng konting box of donut. Bilang konting pasasalamat. Kaysa kung pera kasi bibigay, sabi ko, baka isipin na may binayaran pa yung kabutihan niya. So, at least, konting box ng donut, then may tracks. May tracks. Yan ang kagandahan doon. May tracks. Nilagyan ng tracks. Nasa record ba yung record? Ayun. So, sa madalit sabi po, nakakatuwa po. Mabait po yung nakapulot nung sana po, malay nyo, maya-maya sisimba dito yung na-imbitahan namin. Di ba, kilala natin ang ferry, di ba? Kilala natin yung barangay ferry na yon. Doon po ay hindi din ganun ka-safe. Yung lugar po na yon. Sabi ko, baka iti-trap. Baka mami, inihanda ko yung mga baril ko eh. Gawa nung baka magkabunutan, mahirap na. Pero nakakatawa po, napakabait po nung kasama yung baby. Meron siyang kasamang baby, nakatricycle sila. Nakita ko may box ng buko juice dun sa sidecar. Sabi ko, ito na yon. Ito na yung nakakuha ng cellphone. Then yung bata, tuwan-tuwa. Nanlaki ang mata ng bata na nakakita ng donut eh. Nakakatawa naman. So yun po ay pasalamat. Biyaya po ng Panginoon. Simpleng bagay po yon. Pero nakikita ko po na ang Panginoon talaga gumagawa ng mga positibong pabor sa kanya po mga anak. Yun po ay blessing. Hindi naman po kagandahan yung cellphone. Pero may pinapa-experience ang Panginoon para lalo po natin siyang papurihan. Sana po, malay nyo. Totoo lang yun po. Ang prayer ko po na gamitin yung tracks na ibinigay namin sa kanya. Dalawang klase po yung tracks yun. Malay nyo. Yun po ay gamitin para sila ay makakilala sa Panginoon. Mukhang baitin po eh. Yung pong tapos baka area nyo po itong dagatan. Malay po natin. Baka mukhang pinili daw, sabi ni Brother Eric. Sana nga po. So yun po ang aking pasalamat. Purihin po ang Panginoon.